Luzon, napanatili ni Bagyong Hener ang kanyang lakas mula yan kaninang hapon at mabagal pa rin itong tinatahak ang karagatan sa hilaga ng Luzon. Sa ngayon, nasa 240 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes si Hener. Umaabot sa 110 or 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito at sa lakas na niyan, kaya na nitong magpatumba ng mga puno ng nyug, magpalipad ng mga bahay, tubo at tangayin ang mga bubong. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes Group of Islands, signal number 2 sa Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, signal number 1 naman sa Isabela, Kalinga at Apayao. Bukod sa lakas ng hangin, dala ni Hener ang ulang aabot sa 10 to 20 millimeters per hour. Ibig sabihin yan, makakaasa ng malakas na buhos ng ulan ang mga nasasakupan ng bagyo na aabot sa 700 kilometro mula sa sentro nito. Ang sukat niyan ay halos kaparehas ng sakop mula Metro Manila hanggang Cagayan. Ang isa pang problema sa Bagyong Hener ay mabagal itong kumikilos sa 7 kilometers per hour north-northwest na galaw. Dahil dito posibleng sa Huwebes pa ng gabi, tinatayang makakalabas ng bansa ang bagyo. Patuloy din makakaranas ng mga pag-ulan hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw ang Metro Manila hanggang sa Visayas. Dahil sa hanging habagat na hinahatak at pinag-iibayo pa rin ni Hener. Naka-red alert pa rin naman ang La Mesa Dam na nasa 79.8 meters ang level ng tubig. Binabalaan ang mga residenteng malapit sa Tulyahan River, sa Fairview, Quezon City, Malabon at Valenzuela sa posibleng pagragasa ng tubig sa ilog. Paulo Sean, sa ngayon binabantayan naman ng Pag-asa ang isang bagyo dito sa labas ng ating bansa. Yan, ang international name yan ay Dam Ray. Dahil posibleng ang mahinang bagyong ito ay hatakin naman ni Bagyong Hener na posible namang magpapalakas kay Hener palalo. Paulo Sean? Maraming salamat, Patricia Mang. Sa ibang balita mga kapatid, kalinis-linos ang inabot ng isang kasambahay sa kamay umano na kayang amon ng